Di ba? Umiinom, may jowa. Oh, di ba? So, na-confirm lang ngayon sa pagsasabi ni Martin. Yun yung hindi ninyo matanggap. Dahil totoo yung mga nakarating na balita or nalaman ng manalastas. As expected na, no? Dahil sa lalabas nitong si Martin, ng mga nalalaman niya nung siya ay pumunta doon sa birthday ni Dave, babatikusin siya, no? Maraming magagalit sa kanya, lalo na yung mga supporter nitong si Dave, dahil nga doon sa ginawa niyang pagkukwento kay Dave at sa mga nasaksihan niya. So, as obvious, the reason nila bakit nila sinisiraan ngayon si Martin, dahil nga sa mga kinuwento sa kanya ni Dave na ngayon ay sinisiwalat niya. Okay, ito ba ay tama or mali? No? Siyempre, sa kanila, sa mga kumakalinga kay Dave ngayon, mali ito. Mali ito. Dahil nga pinagkatiwalaan daw, sinabi yung mga na pangyayari at yung mga nakita niya, wala siyang utang na loob. Okay. So, yun yung mga lumalabas. Alam na naman natin yan. Narinig na natin yan. And as expected nga, sabi ko, di ba? And because of this, yung kanyang ninong na nasa US, si Stephen Montealto, sumagot na. Okay. Nagsalita na rin siya against dito kay Martin, at mayroon siyang mga screenshots ng kanyang convo kay Martin na kung saan si Martin ay humihingi ng tulong. So, obviously, lumapit na sa kanila si Martin at nanghihingi ng tulong. Actually, kay Stephen humihingi ng tulong. Diba? So, kaya malakas ang loob nila na ngayon ay balikan si Martin. So, yan po ang magiging content ng video na to, and ating bibigyan ng reaction yung mga naging komento ni Stephen Montealto. No? And, meron lang kasi ako mga napansin na para sa akin, yun naman pala bakit kahit konting tulong hindi nyo napaabutan. And alam nyo, yung kahalagahan ni Martin sa buhay ni Dave. Di po ba? Alam ninyo kung ano yung naging parte or nagawa ni Martin sa buhay niya. Di ba? And yun lang naman yung hinihingi ng tao. Di ba? So, ngayon pumunta siya kay Tekram, mamasamain ninyo, tapos sasabihin pa ninyo na napakawalang kwenta niyang tao, na ituring na siya pa naman ang nag-alaga. Okay? So, yan po yung tatalakayin ko sa content ko na to, and kung kayo po ay bago pa sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit na notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So, umpisahan po natin dito sa mga naging post, no, Mr. Stephen Montealto. So, marami siyang mga post, no, na talagang binalikan si Martin at saka si Tekram. Okay? So, dito natin simulan. Ayan. Okay? Teka lang, ha? So, ito po yung naging post ni Martin, no? Sa dating ito yung post ni Stephen Montealto. Sa dating kumupkop sa bata sa mahigit 5 taon, ang tanong ko sa video na ito, kahit si Mayor Isko Moreno Dumagoso, kapag nalaman ni Mayor Isko ang ginawa nyo sa bata, sigurado mas lalong tumindi at madagdagan yung galit niya sa inyo. Nakalimutan mo ba bakit napasara ang Isitan Recto dahil sa nakaw na cellphone? At ngayon, 5 taon ni Kuya Dave isasalaysay kay Mayor Isko. Ito sigurado naman kukulo ang dugo ni Mayor sa inyo. Itong video na ito, palatandaan na hindi gusto ng bata na sasama sa inyo. Kahit ikaw, Martin, review mo ito, baka na-amnesia ka na rin. Okay, I've watched this and I know about this. No? At hindi naman itinanggi ni di ba? Hindi naman itinanggi ni Ramil the reason kung bakit napasara. Di ba?
yung pwesto nila sa Isitan. Alam nating lahat yan. At wala namang nilihim si Ramil about that. So nung pinasara yun, di ba? Anong ginawa ni Ramil? Tumulong siya doon sa mga gustong umuwi ng probinsya because these are during the pandemic time. Di ba, Sir Stephen? Alam mo yan eh. Di po ba? At wala pong tinanggi si Ramil dyan. Inamin niya po yan. Oh, and with regards dito, no, sa hindi pagsama ni Dave kay Ramil during that time, ayaw niyang umuwi sa mga magulang niya. Ayaw niyang pumunta kanila Jessica, Tulpo, at even kay Isko Moreno. Di po ba? So ano yung suggestion ng mga viewers? Kayo, ikaw, isa ka doon. Ano yung naging suggestion ninyo? Di ba? Siya na lang ang umampon at mag-alaga kay Dave. Di po ba? Baka kayo po yung nakakalimot, sir. Oh, kaya nga pati si Martin dyan, oh, pinapayuhan niya si Dave na sumama. Hindi naman pinilit yan eh. Kinausap yan at hindi yan persahang kinuha. Di ba? Sir, pabalikan nyo sir yung mga nakaraang video. Lalo na yung time na hinihikayat. No? Pumunta si Dave sa Manalastas, then umuwi din siya, umalis din siya, binalik din siya. Pero 'di ba? Si Dave na yung sumunod na tumawag para bumalik kay Ramil. Sir, balikan niyo po, baka po kailangan niyo mag-refresh ng inyong memorya about dito sa sinasabi ninyo. No? Oo sir, bago ako sa community pero pinanood ko po yung mga yan. At yan po ay sa tulong ng mga viewers at ng mga video. No? At kung yung sinasabi nyong 5 taon, pag kinuwento ni Ramil yan, or pagkwentuhin nyo si Dave sa nangyari sa kanya sa Manalastas, baka sir, si Dave pa ang pagalitan ni Isko Moreno. Ha? Dahil sa pagdidisiplina, mamasamain ng alaga ninyo, ng inaanak ninyo for 5 years. Tapos sasabihin niya pa na for content lang siya ni Tekram. Sir, sa tingin niyo pag nalaman ni Isko yan magagalit siya kay Ramil? Oh, at alam ni Isko na vlogger, charity vlogger si Tekram. So paano? Hindi niyo sir pwedeng ibalik yung sisi kay Ramil. Dahil ayaw ni Dave pumunta doon sa mga taong pwedeng tumulong sa kanyang mahagilap yung magulang niya. Oh, gusto niya mag-stay kay Martin, correct. Pero ano ang sinabi ni Martin? Pinaliwanagan siya, wala siyang kinabukasan sa poder ni Martin. Dahil isang kahig, isang tukarin lang sila. Kay Tekram at sa tulong ninyo, kasama ka sir, no, ng mga sponsor, pwedeng mabago ang buhay ni Dave. Hindi nyo sir nagigets yun? Kasi parang pinapalabas ninyo na pinilit eh. Sir, balikan nyo uli yung mga video, no? Kung paano kinumbinse ni Ramil si Dave para pumunta kay Tulpo, Jessica Soho at kay Isko Moreno para mahanap yung mga magulang niya. Di ba? Hindi naman tinigilan ni Ramil yan eh. Hanggang sa nakita na nila si Nanay Apple, yung nanay ni Dave. Pero si Dave mismo ang ayaw. Di po ba? Baka hindi nyo na sir naalala. Basta na lang kayo gumawa nito out of anger. No sir, para lang may masabi kayo kay Ramil. Balikan nyo po to. No, balikan nyo pong post nyo to at yung mga nangyari noon bago napunta talaga kay Ramil si Dave. Kayo po ang kumumbinse. Isa po kayo sa kumumbinsing mga viewers, supporters ni Ramil dati. Lahat kayong nandiyan kay Dave. No? Kayo po ang kumumbinse kay Ramil
na si Dave ay alagaan na lang niya dahil nga nakikita niya yung sitwasyon. Nakita ninyong lahat yung sitwasyon. Tapos ngayon, sir, sasabihin mo, pag nalaman ni Mayor Isko, magalit pa si Mayor. I doubt it, sir. I doubt it. Baka si Dave pa, sir, ang pagalitan, no, ni Mayor Isko. Dahil 5 years kang inalagaan, sasabihin mo for content ka. Makikita nila, sir, lahat. Maraming ebidensya si Ramil, no, para patunayan na yung inyong inaanak ay hindi pinabayaan. Dinisiplina, sir. No, dinisiplina, sir. Iba yung disiplina, iba yung maltrato, no? Iba po yung inapi. Magkakaiba po yan. Disiplina ang ginagawa ni Ramil, na ngayon kinukonsinti ninyo. Diba, sir? Hindi, malabo to, sir. Malabo itong sinasabi ninyo na to. No? Si Mayor pa magagalit. I hope, sir, ituloy ninyo yan, no? I hope mayroon kayong mautusan na tao na magsasabi nito kay Mayor Isko Moreno. Okay? Para malaman natin pare-pareho kung sino ang may punto dito sa sinasabi ninyo. Okay? Kasi ang layo nito, walang problema dyan sa Isitan Recto eh. Kasi sinara naman talaga eh. Affected doon si Ramil. Oh, tinanggi ba ni Ramil yon? May video si Ramil sa pag-amin yan. Na isinara yung impuesto nila. Dahil nga doon sa sinasabi ninyong nagiging bagsakan ng mga nakaw. Oh, tumutol ba si Ramil? Kahit na malaki yung kinikita niya, eh pwede naman siya lumipat ng ibang pwesto, pero hindi niya ginawa. Instead, nag-focus siya sa pagtulong. Oh, kaya huwag niyo, sir, ipipilit na mali ni Ramil yun. Hindi ko po dinidepensahan si Ramil dito. Ipinapakita ko lang po sa inyo yung totoong nangyayari at nangyari. Oo, pinilit si Dave, iniiyakan pa ni Dave dahil ayaw niyang umalis kay Martin. Pero ultimo si Martin, di ba? Kinukumbinsi si Dave. Nung sumama si Dave at umalis, pinigil ba ni Ramil? Oh. Nung sumunod, si Dave na ang nagpakuha kay Ramil. May video din po yan. Sir, hindi sir ako sa may galit sa inyo. No? Wala po akong ganun. Sumasagot lang po ako base sa aking alam at yung totoo. No? Yung totoo, sir. So para sabihin ninyo na sasama pa si Ramil, I don't think so. Sana nga, sir, no? Dalhin ninyo yung inyong sinasabi kay Isko. No? At sana bigyan kayo ng pansin. Okay? Kayo po ang may reklamo, puntahan ninyo si Isko. Para malaman natin kung talagang mamasamain ni Yorme yung ginawa niyang yung ginawang pagtulong ni Ramil diyan sa inyong inaanak. Okay? So, here's another one na about naman kay Martin. So, ito naman, no, medyo mahaba pagpasensyahan nyo na. Kailangan basahin natin para makuha natin yung konteksto, no, ng kanyang sinasabi. Okay, Martin, ang ating buhay ay isa lamang, bla bla bla. So marami siyang mga sinabi dyan about kay Martin dahil nagkasakit niya. Dito tayo sa note. Yung mga porno, babae, live-in, kung anumang mga kabalbalang binabato ninyo kay Dave or Biel, tigilan nyo na. Kung tunay talaga kayong lalaki, mga chismoso kayo, parang hindi kayo dumaan sa ganyang panahon. Ang conscious or kahit pinagbabawalan na sa mga magulang, gagawin pa rin natin yung tipong akala natin, alam na natin ang lahat. Kahit hindi, huwag kayong plastic. Kung hindi katao, hindi mo mararanasan ang mga mararanasan. Ang makabasa, manood o makatikim ng ganoong proseso sa buhay. Huwag kang plastic dahil kahit hayop gumagawa ng mga bagay sa harap ng sangkatauhan. Martin, nakalimutan mo yata ang isang Lorded Biel
Espinosa de Talo ay part din sa iyong buhay. Din sa buhay nyo. Nasa patpating katawan mura at walang oras matulog sa gabi dahil nasa Divisoria nag-aalsa ng bibigat na gulay, prutas at anumang mga legal na paraan upang mabuhay ang sarili. Taas natin. Hindi naglilimos sa kalye o kahit anumang bagkos ginamit ang lakas upang mabuhay ang sarili ngayong tinatabla mo. Magulang ka rin, kung gagawin yan sa anak mo, ang paninira mo sa bata, okay lang ba sa'yo? So ito ay address kay Martin. No? Okay, sir. Totoo yan. No? Na lahat, lalo na yung mga lalaki, dumadaan sa ganyang stage. Wala pong problema doon. No? Ang question, naiintindihan ba ni Dave kung bakit siya pinagbabawalan? Ang alam ko, isa sa main reason kaya pati yung pagjojowa ay pinagbawal sa kanila dahil bumababa ang grades nila. Okay? Which is a major reason para sa isang magulang na maalarma. Di po ba? And sige, sabihin na natin, ginagawa ni Dave talaga yan. Anong ikahihiya niya kung nakikita makita man ni Ramil? Diba? Kayo na may sabi, lahat dumaan dyan. Imposibleng hindi maintindihan nila Ramil yan. Diba? Bakit kailangan niyang itago? Dahil siya mismo nahihiya sa ginagawa niya. Privacy? Sir, alam mo naman, di ba? Kung privacy din lang, may sarili nga silang kwarto eh. Oh, yung laptop, oo, personal na pag-aari nila yon, but as a parent, di ba? They still have the right to check. Di ba? Kayo na may sabi na maaaring para sa kanila mali yun, ay tama yun. Pero sa mga magulang, alam nila kung ano yung mali at tama. Kaya kailangan silang pangaralan. Kailangan silang disiplinahin. No? Itong mga sinasaso kaya ngayong nasa inyo si Dave, okay lang na uminom, magsama ng babae sa kwarto, kasi pinagdadaanan at normal. Ang punto dito, sir, dinidisiplina ang inyong inaanak. No? At there is a major reason kaya ginagawa yan. Dahil nga, di ba, hindi lang naman siya, pareho sila ni Luis during the time. Di ba? Panoorin mo na pinagsabihan din sila ni Tekporen. Pinaliwanagan din yung mga yan. Oh. Tapos, ngayon mamasamain ninyo. Dahil sa dinidisiplina. Hindi naman siguro, sir, tama, no? Na hayaan nyo na lang. Kahit na alam nyong naaapektuhan yung isa sa mahalagang bagay na gustong mangyari ni Ramil diyan sa inaanak nyo. Alalahanin nyo, sir, marami kayong nag-aambagan para mapagtapos or mabigyan ng magandang kinabukasan yung inyong inaanak. Di ba? Nasa sponsor po ang buhay, no, ng mga inaalaga ang bata ni Ramil. So in return, di ba? Ano ang hinihingi nila? Maging maayos ang pag-aaral ni Dave. Since yun yung naapektuhan, so kailangan ni Ramil disiplinahin. Normal po, oo, normal yang manood, no? Mambabae, pero mayroong tamang panahon dyan, sir. No? Lahat po yan may tamang panahon. Alam niyo yan, bakit pinipilit ninyong i-twist? Di ba? Wala namang problema dyan kung okay yung mga grades, kung nasa tamang edad na siya. Di ba? Dito sa sinasabi ninyo, okay lang. No? Kahit mababa yung grades niya, kahit na nagiging matigas ang ulo niya, kahit sinusuway na niya ang mga sinasabi ni Ramil, so okay lang.
Yun yung dating. Kayo sir ang kumunsinte. Kayo ngayon ang sumisira ng kinabukasan ng inaanak nyo. Dahil sa maniling paniniwala ninyo. Inulit ko, normal sa mga lalaki or babae man, lalo na sa lalaki, yung manood ng mga ganyan. Pero yung self-control sir, at saka yung tamang panahon. No? Yung porno, oo. Kahit minor, nakakapanood na ngayon yan. Pero how are they going to control themselves kapag nagtawag na yan yung mundo ng kalibugan? Ayun yun, sir. Kaya dapat may tamang panahon. Di ba? Anong tingin nyo kay Ramil? Basta-basta na lang maghihigpit? Dahil ayaw niyang mawala si Dave? Dahil revenue siya? Malaki yung kinikita niya? Ganun kababaw ang tingin ninyo kay Ramil na kayo mismo nakilala nyo, mas una nyong nakilala kaysa sa amin, sa akin. Oh, tas ngayon dahil lang dinisiplina at nagdrama ang inyong inaanak, hindi nyo na pag-iisipan or i-analyze yung buong sitwasyon. Ganun sir, kababaw kayo mag-isip just to protect yung sinasabi nyong mahal ninyong inaanak. It doesn't make sense, sir. No? Pangungunsinti po ang tawag ninyo doon. Tapos, ipinost nyo pa talaga, no? Well, it's your right. No? Ito. Pinost niya rin kasi yung paghingi ng tulong ni Martin. Actually, dito banda. Ayan. Itong portion na to, no? Hindi ko na mapapalaki. Magbablurred na yun, no? Kasi dito sa mga unang to, sinabihan niya na, ito, no? Balikan niyo yung post niyan. Dito, nanghihingi ng tulong si Martin. Kaya lang, may mga paliwanag dyan si Stephen na hindi siya matutulungan dahil nga gumagasto sila sa abogado. Akala ko ba, sir, marami kayong sponsors na kasama? Di ba? Oo, hindi niya dapat inaasa ni Martin to. No, hindi niya dapat iasa to dahil mayroon din kayong problema, totoo po yun. No? Consideration na lang po kasi hindi naman po lalapit yung tao kung hindi niya po talaga kailangan. Hindi po ba? Kayo yung unang nilapitan dahil kayo yung nagdala sa kanya doon sa sa party, di ba? Oh, sa birthday ni Dave, kayo yung nagdala. So, iniisip niya na kahit konting tulong, mabibigyan niyo siya. Kasi nagawa niyo nga pong magpadala ng pamasahe para makapunta sila eh. Then, ito pa kayang mahalagang it's about his health. At hindi niyo naman po alam, sir, yung buong reason kung bakit siya nakaganyan. Di ba? Dahil sa pagtatrabaho niya rin. Oh, given, nagkasakit siya, humihingi ng tulong sa inyo. Wala kayong maibigay na tulong. July ito. July nangyari itong pag-message, no? Kasi dito may nakalagay ditong July. So we don't know about here kung July pa rin. July din to, July, oh. Ito pala, may nakalagay July. Pero wala na atang sagot oh. Dito sa mga post niya, wala na siyang sagot. Nag-hello lang siya sa Martin. Ito dito, July din ito, no? Ito yung sabi niya, John, hindi mo kasi alam kung magkano ang gagastusin namin sa lawyer ni Kuya Biel. Please naman, sabi ko nga sa iyo, kung wala lang akong inaasikaso ng mga problema ngayon, hindi na ako palaging kusa akong magbibigay. Hindi na rin siya palaging sasabihan, parang gano'n, no? So, kaya sabi ko, given, no? At may sponsor po kayo, di ba? Oh. So, ibig sabihin, sir, kayo lang ang gumagastos sa pagkakaso ninyo kay Ramil. No? And do you think your case will stand against doon sa mga ebidensyang meron si Ramil? Di po ba? So, konting tulong lang naman yung hinihingi ng tao since nabigyan nyo nga siya ng pamasahe. Di ba? Yun lang naman sa kanya eh. Pero hindi ninyo inintindi. So, desperate na yung tao. Gusto niya pang mabuhay. Diba? Nahihiya nga siya sa paglapit kay Ramil eh.
Pero kinapalan niya na lang yung mukha niya dahil gusto niya pang mabuhay. Di ba? Gusto niya pa pong mabuhay. And Ramil is a charity vlogger. Humingi sila ng tulong, so binigyan ni Ramil. Ngayon, kung yun man, mga sinabi ni Martin, ang pinuputok ng butsin ninyo, ano po ang ine-expect ninyo? No? Na pag nag-usap si Ramil at saka si Martin at alam ng SOCMED at ng mga supporter ng both side na nanduroon si Martin, sa tingin ninyo hindi magiging curious? Malaking question po kasi yun sa lahat. No? Gusto nilang malaman. Kasi ano bang ginawa ninyo kay Ednalyn? Anong ginawa ninyo kay Telma? Kay Ednalyn pa lang lumalabas, kaya nyo binigyan ng pamasahe dahil gusto nyo paatinin doon dahil para pasakitan si Ramil. Same thing with Telma. No? Lahat po yan pinapunta nyo roon for the purpose of showing kay Ramil at di ba? Inisin or gawing mukhang tanga si Ramil na, oy, ito yung mga taong tinulungan mo na kay Dave. Kahit sir hindi nyo aminin, yan po ang intention ninyo. Di ba? Kasi nagalit nga kayo kay Ednalyn nung hindi pumunta pero tinanggap yung pera. Paano kung ganun din yung ginawa ni Martin at saka ni Telma? Baka nagwala na kayo. Di po ba? Kahit po hindi ninyo aminin, alam naman dahil nga sa ginawa ninyong reaction doon kay Ednalyn. At ngayon nakikita na rin kay Telma. Di po ba? So ngayon na tinulungan nila Ramil bilang charity vlogger, mamasamain ninyo. Ngayong nagkwento si Martin, mas lalo nyong minasama yung ginawa ni Martin. Dahil natulungan ni Ramil, dahil nabibigyan ng assistance ngayon. Bakit kasi sir hindi nyo ginawa? At nakita nyo naman, July nagsabi sa inyo, September na lumapit si Martin. Dahil ayaw niya rin sana ngang madamay. Di po ba? Kaya lang, hindi niya rin matiis yung mga nakikita at naririnig niya. Lalo na nung sinabi naman ni Ramil, di ba? Ni Martin na nakasubaybay siya at nakikita niya yung nangyayari ngayon. Di ba? Nakikita niya kung ano yung nangyari kay Dave. At nakita niya kung ano yung mga ginagawa ni Dave. So ngayong nilalabas nila kung ano yung totoong ugali ni Dave, sasabihin ninyo naninira. Sasabihin nyo sinisiraan si Dave. Anong nagawang pagkakamali ni Dave? Walang nagawang pagkakamali si Dave. Kayo ang may nagawa dahil sinamantala ninyo, no, yung stage ni Dave na siya ay rebellious. Sinamantala ninyo, imbis na pangaralan ninyo, ginatungan ninyo para makuha ninyo si Dave. At nung nakuha ninyo si Dave, ayun, pinalala pa ninyo. Kung ano-ano pa siguro sinabi ninyo, kaya nakapagsalita ng ganun si Dave. Huwag niyo pong isisi kay Ramil. Dahil si Ramil, tumayo lang bilang responsible parent, no, tatay, diyan sa inaanak niyo. Walang tinago si Ramil. Inamin niya lahat yan. Bakit hindi niyo makuha yun? Bakit sa pag-amin ni Ramil, minasamaan niyo pa? Di po ba? Kayo po ang iniisip ni Ramil kung bakit niya ginawa yan. Dahil ayaw niyang masayang yung tulong, yung suportang binibigay ninyo sa pag-aaral, sa pagpapalaki at pag-aaruga. Tapos ngayon minamasama ninyo. Itong ginawa ni Martin, masama rin ninyo. Grabe naman sir yung
imbis na pagsabihan ninyo, imbis na i-correct nyo dapat yung mga ginawang mali ni Dave, hinayaan nyo, kinonsinti ninyo. Huwag nyo pong ipilit na dahil nasuhulan si Martin, no? Sila po ang lumapit kay Martin, tinulungan. Ngayon, kung natanong man yan ni Ramil, no, regardless pangit or maganda yan, sigurado naman akong ilalabas ni Ramil yan eh. Iva-vlog niya yan. Kasi nga, vlogger siya. Vlogger po siya. Oh, despite of all those na sinabi ni Martin, ano bang sabi ni Ramil? Ipagdasal na lang kayo pare-pareho. Siniraan ba? Nasisira ngayon si Dave dahil nga sa mga pinagsasabi ninyo, dahil nga sa mga rason ninyo, sa mga rason ninyo. Ano ba yung nakita na pagkakamali ng mga manalastas? Yan ngayon, yung mga ginawa ni Dave doon sa birthday niya. Di ba? Yan yung inyong tinanggi na lumabas dahil nakita ni Martin. Doon po masama ang loob ninyo. No? Nasopla kayo ni Martin doon sa mga sinasabi nyo or binabato ninyo kay Ramil. No? Babae. Pag-iinom. Di ba? Those are the question or yun yung mga alam ng manalastas na never nilang isiniwalat yan, di ba? Pahaging meron pero hindi nila kino-confirm. Si Martin ang nag-confirm. Di ba? Umiinom, may jowa. Oh, di ba? So, na-confirm lang ngayon sa pagsasabi ni Martin. Yun yung hindi ninyo matanggap. Dahil totoo yung mga nakarating na balita or nalaman ng manalastas. Yun ang hindi po ninyo makuha. Yun po ang ikinasasama ng loob ninyo. Na lumalabas, nagsisinungaling po kayo. Hindi po ba? Yun kasi yung patunay eh. Di ba? Balikan nyo po yung mga naging live ng manalastas. No? At malalaman ninyo kung bakit kayo nagagalit kay Martin ngayon. Kasi ito yun. Ito yung katibayan eh. No? Kaya nga ninyo nakuha si Dave dahil kinonsinti ninyo. Binigay ninyo kung ano yung gusto niya. Tapos babato nyo yung mali kay Ramil. Hindi naman fair. Di ba? Hindi naman fair yun. Lumabas lang ngayon yung totoo. Yun yun, sir. Hindi sa sinisiraan si Dave. Nasira na po si Dave simula nung sumama sa inyo. At pagsalitain ninyo ng kung ano-ano. Nasira na po si Dave doon. Okay, so issue lang tayo, sir, ha? Ako ay nag-focus lang dun sa inyong mga pinost at pinakita at mga sinabi. No? Now, if you have question with regards dyan sa aking mga sinabi, well, feel free, no, na pumunta sa live stream ko. Tanungin mo si Ma'am Shea Marie kung anong channel ko. Malalaman mo po. Okay. So, issue lang po tayo. Wala personalan, ha? Matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.